Abante. O, sa mga hindi po nakakakilala kay Congressman Bini Abante ng 6th District ng Maynila, no? Kung naalala nyo po, kasagsagan ng midterm election, pumunta po si Sara Duterte doon sa District 6 ng Maynila, binaboy niya. Binaboy niya si Bini Abante. Ngayon, rumisbak ang anak ni Bini Abante na si Princess Abante, binakbakan siya ngayon. Ang akala siguro ni Sara, pag ginaganon-ganon niya, ay maniwala ang tao sa kanya at manalo ang manok niya. Ang problema ngayon mga kababayan, nanalo. Nanalo si Bini Abante. Ano nga ba ang issue ni Bini Abante ngayon? Ito po mga kababayan, may katanungan lang po. May katanungan lang po si Congressman Bini Abante, elect congressman na. Ito po mga kababayan. Pakita ko po sa inyo ha. Basahin niyo po. Kaso lang baliktad po yan ha. Baliktad po yan mga kababayan. Kaya ito po ang sabi ni Congressman Bini Abante, mga kababayan. Like po kayo, share and subscribe. No, like po, ipantay niyo po yung like. So ito po, alam niyo ba ang sabi dito? Akala ko ba walang pera mga Duterte? Paano sila nakapag-afford ng magagaling na mga abogado? Ayan na nga, mga kababayan. Ayan, yan po ang pinakamalaking tanong ngayon ni Congressman-elect ng 6th District of Maynila, Bini Abante. Paano daw nagkaroon or naka-afford ng mga magagaling na lawyer kung walang pera? Kasi kung naalala ninyo, ang sabi ni Mang Kanor noon, wala akong pera. Umasya lang ako sa retirement pay. Hindi ako makapunta sa Maynila kay mahal ang ticket. Sabi niya, umasa lang daw siya sa retirement pay, wala daw siyang pera. Pero nung binuko ni Trillanes, sabi ni Trillanes, akala ko ba walang pera? Pero bakit may mga bilyones, 2.4 billion bank joint account ni Lustay at ni Dunini, di ba? Bakit meron silang mga bank account na joint force na wala daw pera? Ngayon, kung walang pera, bakit ayaw pumirma ni Mang Kanor? Sabi niya, anong kapalit mo? Sampalin ko siya sa publiko. Sure, gumaganon siya. Kaya ngayon tinanong, may mga katanungan ngayon, itong si Congressman Bini Abante. So, ito mga kababayan, kasi kung tutuusin ninyo mga kababayan, bakit nga ba sila naka-afford ng bayad kay Nicholas Kopman? Magkano? Magkano ang bayad kay Nicholas Kopman? 20,000 euro per month. So, 20,000 times mo yan sa piso, so mahigit 140 o 150 million a month. 20,000 euro. So ito po ang tanong ni Congressman Bini Abante, mga kababayan. 150 million a month. O to sabihin, walang pera. Doon pa lang imposible makapagbayad ka kay Nicholas Kopman na international lawyer ng 150 million a month. Wala kang pera. Di ba? 4 months na. 600 million, kalahating bilyon na ang nabayad nila kay Nicholas. Tapos walang pera. Bilyonaryo si Digong. Question ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ang kakayahan ng pamilyang Duterte na kumuha ng 16 na abogado para kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanilang depensa na mahirap lamang umano sila. Pero question ngayon ni Bini Abante, mahirap. Pero bakit nakapag-afford ng 16 na lawyer? Kung mahirap lang. Biruin mo, 16 sa isang lawyer pa lang. Magkano ang ngayon, acceptance fee? 100K. Sa acceptance fee ngayon, lalo pag yung lawyer mo hindi kilala masyado, acceptance fee pa lang 100K na. Yung mga lawyer na kinuha niya, mga batikan yan. Malalaking lawyer yan. Baka nga kalahating milyon yan acceptance fee niyan. 'Di ba? Ngayon, sunod, akala ko ba walang pera mga Duterte? Di ko alam paano sila nakapag-afford ng mga magagaling na abogado. 16 pa yan, no? 16 pa, saad ni Abante. Matandaan na ibinahagi ng Senate Impeachment Court noong Hulyo 16 ang pangalan ng 16 na abogado mula sa law firm na Fortune Narbasa and Salazar na tatayong defense team ni BP Sara sa impeachment trial. 'Di ba? Ayan, no, mga kababayan. Ayan po ang tanong ni Bini Abante.
'Di ba? Oh, biruin mo, walang pera. Mahirap lang. Pero saan sila galing ng pera or bakit sila naka-afford ng 16? 'Di ba? Actions speak louder than words. Diba? Oh, sabi ni Leonora, Kent, may suportado sila ni Michael Yang, sabi ni Chika Gets. Mamerna, Takadino, Miguel Love shoutout po. Like po tayo mga kababayan. Biruin ninyo ha, si Bini Abante mismo, question niya ito. Bakit? Kasi kung tutuusin na, narinig naman po natin yan, mga kababayan. Di kampanilya ang tawag sa magagaling na lawyers Kent. Sabi ni Ma'am Ayene Lewis. Ma'am Ayin Lewis. Totoo po yan, ma'am, di kampanilya. Kaya nga, di ba? Sa totoo lang, grabe. So, kung ganun, walang pera, 1.3 million pesos po siya, Kuya Ken. 20k euros times sa 66. Hindi ko alam kung 20,000 euro ba or hindi ko alam ha, basta yun yung bayad no sa abogado ni Digong. Basta ang pagkakaalam ko sa balita is 140 to 150 million a month kay Nicolas yan. Legal luminaries, sabi ni Sir Elijah. Di kampana pag sobrang galing ng attorney. Di ba? Watching you here in Vancouver, Canada. Ma'am Eileen Channel, hello po. Baka mikos-mikos na yan. Baka nga mga coffee funds. Confi funds nila dati. Nakabaon sa lupa. Di ba? Basta 150 million. Watching from Pagadian. Oy, may gabi di Sir Gregorio Ubas din sa Pagadian. Ma'am Maria Pipalisok. Ayun. Di ba? Para lang kumita ng pera. Di ba? Ano? Kisu hudang ipagbili ang kaluluwa, nakakaawa. Di ka kasama sa Bora. Hindi po mamirian suba. Ayun, sabi ni Sir George, ang nag-iisang di kampanilya na lawyer ng mga Marcos, lahat case nanalo. Sabi ni Sir George. Si Apo Lakay. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, ultimo si Congressman Bini Abante, question niya, akala ko ba walang pera ang mga Duterte, paano sila nakapag-afford ng mga magagaling na abogado? June 17, 2025, Representative Bienvenido Abante Jr. Ito po'y ama ni Princess Abante na spokes ng Congress o tagapagsalita ng Congress Representantes. Anak niya si Princess Abante. Di ba? Chris Andes, Miguel Love shoutout po. Kaya, yun mga kababayan, isipin ninyong mabuti. Di ba? Opo, dinig na dinig, kita, malinaw, Kent, ang boses mo. Billy sa Bagong Silang, Caloocan City. Ma'am Isabel Linos, Miguel Love shoutout po. Albert Einstein, ang pasigaw naman, watching from Amadeo, Cavite. Ma'am Lilia Precia, Miguel Love shoutout. OFW Adventures, ayan, baka bunker nila si Kibuloy. Albert Einstein ng 6th District, sabi ni Sir Elijah Silibre. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, grabe po. Wait lang ha. So, yun, mga kababayan, yung pangalawa nating katanungan kung saan galing ng mga Duterts, mga Dunini, itong kanilang milyon yung pera. Kung wala silang pera, bakit nakapag-afford sila ng 16 na lawyer? Yun ang question ngayon ni Congressman Bini Abante ng 6th District. So actually, payback time yan eh. Kasi kung anong ginawa ni Sara, pambababoy kay Bini Abante, ang laki-laki nung screen niya sa likod nun, na nakadila pa si Bini Abante, di niya alam, pastor yan. Di ba? Kaya yun po yun ha, mga kababayan. Ito na. Ito na yung sunod, mga kababayan. Ano nga ba itong sunod?